Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network. At kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Petron. Petron knows you deserve only the best. Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-good pero for now, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Gising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretsyo na sa punto, walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag, naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambulista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola, karambola. Magandang umaga, karambola. Aliw Channel 23 at DWIZ 882, September 17, 2025, Miyerkules. Good morning sa inyong lahat. Ako si Conrad Banal. Maya-maya, nandiyan si paring Jonathan De La Cruz. Si paring Joel Laksamana po ay mayroong project. Mapapanood ang karambola sa aming news website, www.dwiz882am.com. I-download ang DWIZ 882 app para makapanood kayo live, Facebook, YouTube. Kung maaari, follow, subscribe, like, share, and comment. Naku, yan ang pinakamasarap dito sa amin comment section. Masaya po. Maraming kantsawan. Wala lang pikunan. Tayo po mapapanood din nationwide sa Digital Free TV, Aliw Channel 23 at sa DWIZ News TV. Meron din tayo sa Signal, Sulit TV, Satellite, TV Plus, at GMA for the Box. Good morning ulit sa inyong lahat. Good morning, Direk. Si Direk ba? Wala. Umalis. Okay, good morning. Ay, ang malaki pong, siyempre yung accounts nitong mga contractor daw at saka mga DPWH engineers ay nagbaba ng freeze order ang korte. Pero ano po yan isa yan sa mga measures or sa mga hakbang dito sa para malutas itong problema dyan sa DPWH. Nakatakot-takot na nakawan daw. Pero ang yung pong balita ngayon na umuugong
parang semi-confirmed na hindi confirmed na almost, ang hirap naman sabihin nito eh. Very speculative yung storya, pero mukhang totoo. Yun lang ang pwede nating sabihin. Dahil daw kahapon, dyan sa House of Representatives, wala pang isang oras, tinigil na yung session. At ang balita po ay si Speaker Martin Romualdez daw at yung anak ni President BBM, si Ilocos Norte Representative Sandro Marcos, nagpunta na Malacanang para makipag-usap sa presidente. Doon na, tuloy-tuloy na yung mga reports. At marami namang nagsasabi na ano daw po, magandang sources and everything. Wala po makakapagsabi niyan. Bukod tangi si Martin Romualdez at si President Marcos. Pero ito kasi yung complexion niyang power dyan sa House of Representatives. Magmula't magmula yan, maski noong panahon ni Cory. Pag walang blessing ng presidente, yung speaker ay tapos na. Sa simula po, kapag nagkakampanya for the House speakership, laging nakakalamang dyan yung bibindisyonan ng presidente. Lahat ng presidente, nakita natin yan. President Duterte, President Benigno S. Aquino, President GMA, lahat po. Pag kinalaban nga yung nung speaker, pag kinalaban yung Malacanang, ay siguradong tagpas. So eto, ang biggest element dito, kung matutuloy, mukhang nakahanda na eh. Mukhang nakalinya na yung pagpalit ng speaker dyan sa House. Kung matutuloy, ang pinakamalaking element dito ay yung pong desisyon ng presidente. It is the biggest factor behind all this. Okay? Kung sino man yung papalit, ganun din. It's still the biggest factor is the decision or the support of the president. Hindi ko alam kung bakit nagkaganyan dito sa atin. Dahil sa ibang bayan, yung pong pinuno ng legislature, ay sila mismo namimili. Dito sa atin kasi somehow it evolved into something na kailangan ng blessing ng presidente. Ang sinasabi nila, malaki daw kinalaman dyan, yung tulo ng tubig ng Malacanang. Kung hindi ka sasang-ayon dun sa majority, kaya ganyan na nangyayari sa House of Representatives. Pag may bago administrasyon, lahat yan kakampi doon sa administrasyon. Ganyan po, trend. From the start, ganyan ang trend dyan. So, pag bago ng administrasyon, bagong partido ang power dyan. Walang steady na party na yung nagdidesisyon ng liderato dyan sa House. So, it's still the president. Okay? Kung sino yung papalit, ang sinasabi nila si Boji D. raw ng Isabela, well and good. Kung wala pa po yun sa kwan eh. Wala pa yun sa equation ngayon. Kasi yan, bago yan magkaroon ng epekto, yung bagong leadership dyan sa House, matagal. Magpapalitan yan and everything at magbabago ba policies or everything. Pareho, ang mga prioridad mo, magbabago ba? Hindi siguro, pareho lang. It's just a change of leadership. Ngayon, yung element na yung presidente ang nagdesisyon nito. And obviously, siya po, kung talagang bababa, magbibitiw, si Speaker Martin Romualdez, desisyon ng presidente. Bakit? Ang mahalagang tanong doon. Bakit nagdesisyon ang presidente na for the past 3 years di ba? Although marami ng mga reports, speculative, unfair, or fair, or true, or outright lies, di natin alam. Pero marami report kasi noon na nanggagaling dyan sa House na nagkakaroon daw ng mga katakot-takot na katiwalian. Yan.
bakit po ang presidente decided, may mga nagsasabi nga, sacrifice. Sinacrifice siya si Martin. Well, maaaring legitimate yung salitang sacrifice. Pero meron pong mga implications sa policy, sa body politics, and everything. Yan, decision na yan ng presidente. Kung mapapansin nyo, magmula nung eleksyon ng Mayo, pagkatapos nun, na kung saan nga nakadanas daw ng matinding talo, shock, and everything ang administrasyon, dahil hindi nila akalain sa lakas, sa dami ng suportang binigay doon sa lineup sa Senate slates, ay natalo pa. Yun ang kumbaga wake-up call. Kung maalala nyo, sunod-sunod na doon ang mga major, pwede natin tawagin major moves na ginawa ng presidente. Cabinet revamp, although reset. Although siyempre sinasabi, hindi naman gano'ng epektibo yon dahil hindi naman talaga nagkaroon ng mga malalaking pagbabago. Yun, tapos yung binitawan niyang salita diyan sa SONA. Diyan nagsimula lahat itong public works Yung sinabi niya na mahiya naman kayo dahil yung mga ghost projects sa flood control, mga hindi tinapos na flood control. Flood control pa lang yun. Pagkatapos nagkaroon ng pagbabago rin sa Senate. Natanggal din si Chis Escudero na mukhang na chismis o na report na tumatanggap ng pera galing sa isang kontraktor. Nagkatanggalan din doon. Binago, tinanggal ang DPWH. Secretary. Ang inilagay si Vince Dizon na nagpa-resign naman sa lahat. Sunod-sunod po yan. Pagkatapos nagtayo ng komisyon. Okay, investigation, yung ICI ba yan? Ano ba tawag dyan sa komisyon na yan? Teka ha, nawawala na ako ng yung probe body po na yan, na kung bibigyan daw agad ng budget ni Amena Pangandaman, yung Independent Commission on Infrastructure. Sunod-sunod. Tapos ngayon, speaker. Okay. Hindi natin pwedeng sabihin walang kinalaman ng presidente sa lahat na to. Meron. Dahil nga lahat yung mga nangyari na yan, lumalabas ngayon na parang initiative niya. Cabinet revamp, pinalitan DPWH, nagtayo ng ICI, pinalitan ang Senado. Ang sinasabi, ang backup daw ni Senate President, bagong Senate President Tito Soto, ay si Martin Romualdez. Si Martin Romualdez ba gagawa ng sarili niya on his own without consulting the President? I don't think so. So in a way, galing din po yun from the President. Etong kay Martin, ang nagdesisyon nito ay walang iba kundi ang Presidente rin. Yan po ang malaking kwento dyan. So, therefore, ano ngayon ang pinag-uusapan sa labas? Halimbawa sa mga business circles. Bakit nagdesisyon ang presidente ng mga yan? Sunod-sunod. Maraming yan. Is it for to satisfy the mob? Hindi nga Ang analysis ko nga, yung galit ng mob, siya nagpasimula nung binulgar niya sa SONA, yung mga ghost project, yung mga hindi tinapos na programa. At naglabasan na nga sa social media, yung mga high living nitong mga kontraktor, nitong mga congressman, mga anak nila, naglabasan na. Diyan nagsimula yung galit. Pwede nyo sabihin, maaring hindi niya inasahan na magiging ganong kalakas ang reaksyon na galit ng publiko. Pwede nyo sabihin yun. Okay? Pero sa akin, siya nagsimula niyan
And he must have calculated beforehand kung ano magiging reaction ng public. In other words, hindi surprise sa kanya yan. So ito ba mga measures niya na to, pwede nyo sabihin, is to please the mob. Kasi sinasabi po ng mga analyst or even in the academe, ang sinasabi nila, the Filipino people is calling for blood. Humihingi po ng kaparusahan diyan sa mga gumawa ng kalokohan diyan sa flood control. Why? In the past few years, magmula nung pandemic po, humirap ng humirap ang katayuan ng mga kababayan natin because of the inflation. Siyempre, yung inflation marami na wala ng trabaho. Marami nagsarang business. Dahil doon sa pandemic, magmula po noon, talagang pababa ng pababa. Even in the surveys, makikita nyo, ang pagtingin ng tao, ang confidence ng tao ay bumaba. So, etong galit na to, na sinasabi, kaya magkakaroon nga ng rally sa September 21, tinaon pa talaga, September 21, very significant yan date na yan. Alam niyo naman kung bakit. Okay? Ngayon, yung galit ng taong bayan na yan, yan ba ang dahilan kung bakit ang presidente ginawa yung mga sunod-sunod na hakbang na yan? Culminating in Speaker Romualdez's supposed move to step down today. Mamaya raw po, 3:00. Pag inanalyze nyo yan, kumbaga, pag iniisip natin, ano ang purpose ng presidente? Ba't niya pinagagagawa lahat ng ito? Pwede mo nga sabihin to appease the crowd, sa akin hindi, it doesn't wash well. Para maano lang. Ibig sabihin, Machiavellian. Ibig sabihin, manipulative move. To appease the crowd, to appease the people, kailangan niyang gawin to mga to. Kumbaga, parang pakitang tao din yun. Or on the other hand, pwede naman natin sabihin din na kahit na ba'y kapirasong desire o kapirasong pagtingin, kahit konting, hindi pala, iba pala yun. Na seriously, he wants to pursue reforms. Pwede nyo rin sabihin yun So, kung bibigyan nyo siya ng masamang motive, sasabihin nyo, paano lang yan? Just to please the crowd, yun. Para mawala na tong issue na to. Pwede nyo ganun sabihin yung mga sunod-sunod na moves niya. Pero, para sa akin nga, may mga indikasyon din. To please the crowd, okay lang ba sa'yo, i-sacrifice mo si Martin? Baka hindi. Okay? Malaking move yun. Malaking measure yun. Pero kung sasabihin natin, it's because meron talaga siyang intensyon na mabago. Kasi magmula nga nung eleksyon Yun na yung nakita nating mga ginagawa niya Cabinet revamp, lumalabas siya, naglabas siya ng podcast. Kumbaga, he's making an effort para po, kumbaga, manumbalik yung sigla ng kanyang administrasyon. Ang lakas kasi ng mga binaba ng rating ng presidente. So, kung bibigyan natin ng motibo, yung mga ginagawa niya ngayon, maaari nating isali na meron siyang talagang gustong mangyaring reforms. Pwede nating sabihin yun. Okay? We can be forgiven if we think that way. Yung mga negative ko po kasi na talagang banat ng banat lang sa kanya, ang sinasabi kasi ngayon, ano yan, lang daw yan. Machiavellian. To please the crowd and then happy days are here again. Ewan ko, tingnan natin kasi magkakaroon nga ng rally Pagdating ng mga rally-rally na yan, yan ba ang indikasyon na may halong takot ang administrasyon doon sa rally? Kasi kaya niya gagawin ito
Martin, mag-resign ka na kasi nagkakaroon na ng mga demonstration. Hindi. Gusto nga sumali ng presidente doon sa demonstration. And he's encouraging the people to voice out your anger. Okay. Kumbaga po ito, self-examination to ng bayan eh. Ang nangyayari ito sa atin, napakagulo, totoo. Hindi. Ang mga projects, naantala. Hindi natutuloy. Ang budget process ay nakabitin po. So, malamang na malamang niya, merong mga bad effects mangyayari dyan. Ang mga projects hindi natutuloy. Therefore, hindi kumikilos. Hindi umiikot ang pera. Yung mga project kasi, yan mga capital expenditures na tawagin. Kapag ginawa po ng gobyerno yan, alala niyo yung term na pump priming. Ang estratehiya, economic strategy ng Marcos administration sa ngayon ay pump priming. Ang gobyerno po mamumuhunan, maglalabas ng pera, infrastructure, agriculture program, health and everything para po umikot ang economy. Yung bomba kasi ng tubig, bago ka makapagbomba ng tubig galing sa ilalim, lalagyan mo muna ng tubig yun. Diba? Yun po yung tinatawag na pump priming. Kasi hindi, kumbaga, bibigyan mo ng puhunan. Pauna yung bomba. So, lalagyan mo muna ng tubig yun. Pag nilagyan mo ng tubig, paandarin mo at saka yung sisip-sip ng tubig, papaakyat. Yan ang ginagawa ng gobyerno, pump priming. So kapag walang nangyayaring ganyan, kumbaga, tigil tayong lahat. Kailangan sa lalo madaling panahon, makabalik na tayo doon sa normal. Good morning, Jonathan de la Cruz. Good morning. Doon sa normal na takbo ng ating economy. Nakatigil ang budget. Walang gumagalaw na DPWH project. Ayaw ng presidente yan. Gusto niya magkaroon. Ang dinidiscuss ko kasi rito, yung balita na si Speaker Romualdez is willing to step down and he will announce it today at 3 p.m. Yes. So, ang analysis ko dyan, kasi, hindi mangyayari yan kung kung hindi sinabi ng presidente. Kundi niya pa, the ultimate po dyan sa House, it's a reality, maski panahon pa ni Jonathan. Kung sino yung tinuro ng presidente, yun ang speaker. Nag-usap sila. Iyon, nag-usap sila. It's So, ang analysis ngayon, parin Jonathan, bakit sunod? Ang daming ginawa ng presidente. Cabinet reset. Tinanggal DPWH secretary. Nagtayo ng ICI. Sunod-sunod po yan. Tinanggal yung pinaresign yung Philippine contractor. Nagpalit sa Senado. At ngayon naman, Speaker Romualdez. Sunod-sunod. Pwede mo sabihin, Machiavellian eh. Just to please the crowd, ginagawa ng presidente yan. Pero sa akin, napakababaw nung dahilan. Wala yun. Kung ang iniisip lang niya ay to please the crowd, hindi niya gagawin. Marami pong ibang paraan. PR or what, ganon. Okay? Pwede nating ibigay sa kanya yung credit na gusto niya talaga genuinely to make changes. Tibignan niya ang sistema at sistema pala ay hindi pwede na. Parang ganun eh. Lumalabas. Hindi na pwede to. Hindi na pwede to. Pero ito yung tanong ko, parang Jonathan. Okay, yung mga measures niya ngayon, puro tungkol sa tao eh. Palit ng tao, sa reset, and everything. Palit ng tao. Hindi pa nga tapos yung reset niya eh. Okay, ayun na nga. Yan ba ay sufficiente na, enough? Sa tingin ko to produce the changes that he wants to come about. Or what the public or the people want to have. Is it all up to the people na yung mga tao niya para magkaroon ng pagbabago? Baka kailangan din po ng konting public na udyok eh. Hindi, lumalabas ngayon paring Conrad, and even in the manner by which the President has been saying these things, that the system is not working. Not only the system in the public works or in other areas of governance, but the entire political system right now, the one that we have under the 1987 Constitution, may no longer suffice for our purposes. So eventually we'll have to go to that. We'll have to go to that.
Meantime, ano po yung mga systems na dapat baguhin? Diyan ba sa House meron? Yung budget process dyan sa House. Yan, mga ganon. Yung process dyan sa DPWH. Yung process And therefore, yung pagpapalit ng tao, It's just maybe first step towards to introduce yes. these new ways of doing things. Even the manner by which you conduct your business in terms of hearings, yan, pagpapalit yan eh. Nagiging bastos na Kaya nga, ang ibig Pati sa Senate, ganun eh. even the manner by which you conduct your own sessions. Yun eh. Yun ang tinitignan ng tao lahat yan. It's not as if ang ating mga mamamayan, ang ating mga kababayan, matatalino to. Naintindihan nila yan. Marami na po nagsasabing pumapayag, baka panahon na raw talaga na balikan niya Constitution. Yes. Dahil nagkakagulo tayo at ang nakikitang punot dulo niyan ay yung mga maling nangyari dahil sa Constitution. Halimbawa yung House. Dati po yan, magka-eleksyon man o walang eleksyon, meron dalawang partido na magdi-decide. Kung sino sa kanila mas maraming naipanalong seats, yun na magiging speaker. At saka, hindi ba ganyan lang yung paraan yan? At saka ano yan, alam mo kung anong gagawin ng partido na ito. Alam mo rin ito. Alam meron mo, na po sila nakaset. Maliwanag yun. And therefore, hindi na kailangan yung mga patronage system. Yeah, wala. Dahil nakaset na po yan. Nakaset sila. Kaya malinaw noon. Magmula sa barangay yun. Liberal ka o nasyonalista ka? Yan. Okay? No, sa mga bayan. Pag mas maraming nanalong nasyonalista, yun na magiging speaker. So, therefore, hindi na po kailangan nakatakot-takot na horse trading. Yes. Bigyan kita ng Ganito. flood control dito, bigyan kita ng flood control. Yang isa sa sistema yan sa House na dapat mawawala na. Kagaya nga na sinasabi ko kanina, kapag po ang kung sino yung magiging House Speaker, kung sino yung bendisyonan ng Presidente. Bakit? Kasi po multi-party dyan eh. Daming kailangan kausapin eh. So, kailangan magkaroon ka ng coalition. Ano ipangangako mo na speaker? Dito sa mga grupo na to, na kumakampi sa'yo, kung walang yung tulo ng gripo galing na Malacanang, hindi sila aabutin. Nung tulo. Iyan nga po. So, maraming mga horse trading and everything. Dapat matapos na. Ganyan din sa Senate. Merong, dati ito, majority block. Ito, minority block. Tingnan mo kung ano laman ng majority at saka minority. Sila yun. Pabago-bago lang. Pabago-bago lang. Kung sino nga nakapangako ng mas, bibigyan kita mas maraming pork. Yan. So, ano po ang, dyan? Ano ang kalakaran? Di siyempre, bigayan ng pork. Yun ang number 1 na consideration yan. At magtataka pa ba tayo kung meron mga flood control na controversy, kung ganyan ang sistema, puro pork? Okay, balitan mo yung tao. Pero sa pagpapalit po ng tao na yun, may pangako yun eh. Hindi enough. Hindi enough. So, style na lang po ng kung anong style niya, paano manuhol. Yun na lang ang dyan eh. Hindi ba? Yung sistema mismo, walang nangyari. Yung sistema mismo ay bulok. So, may nagsasabi po, marami na pumapayag, baguhin na nga natin ang Constitution. Para hindi magulo, wag na yung cha-cha. Wag na yung ano pa iba. People's Initiative. On us. Wag na yan. People, hindi. Convention. Tapos. Election na yan. Election. Kumbaga, sabi ng tatay ko, pikit mata. Gastusin natin to. Kasi kailangan na ipagawa na yung hagdanan. Ako, baka tayo madisgrasya. Okay. Kahit hindi kaya, kakayanin natin pikit mata paggawa. Ganyan din tayo ngayon. Ganyan din po yung convention. We are at this point. In our historical journey. Yan ang workout natin ngayon. Para po mabago from the root. So, dun sa root mismo nung problema, yung political patronage kasi sa Kongreso. Dalawa lang ang pagbabago na. Sumobra na eh. Sa lahat, hindi lang Kongreso. So sa akin po, hindi pwedeng sisihin mo lang yung tao. Hindi pwede yun. Dahil kahit sino inilagay mo doon, yung the same system will work. Yan. Paano kaya to, parang Jonat? Yun na nga. Sino magtatawag ba ng convention? Well, there was already an effort on the part of the House na nag-umpisa yan.
As a matter of fact, I recall na si Deputy Speaker Ronnie Puno already made a proposal and filed the bill. It takes a bill? It takes a law? A law for the election of the constitutional Is there a convention. call now? Is there talagang tide? Irreversible tide? Wala pa at this point. Kailangan ma-build up yun. Kailan ma-build up yun? And this may Paano be part natin of it. gagawin yung Yan ang ma-build up? dapat natin pag-usapan at this time. Okay, 8:33 ng umaga, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Balik tayo, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz. Ako si Conrad Banal. Ngayon, September 17. Mabilis ang Mabilis araw. ang araw. Berna. Naririnig nyo na ba? Nakikita nyo na si, 17 na ba? si Jo Marie? So, 17 na ba? September 17. Wow, ang bilis ha, ang bilis. September 21, malapit na. Malapit na yan, sa linggo na yan. Sa linggo na. Mm. Okay. So, may panibago leadership sa House. Halimbawa, Magkakaroon baka mamayang hapon, si mamayang D. hapon. Oo. Okay. Ayos na ba tayo after that? Far from it. Oo, maski na Napakadami pa pong gawin. Kailangan umandar na yung budget na yan. umandar yung budget, umandar yung mga Kailangan mo pagkayos na ng mga mamili si kontrata. Chubibo nung mga project na gusto niyang ituloy. Hindi pa nagagawa yun eh. Oo. Dumadaan ng mga araw, hindi na gagawa yan. La Nina na, parang Conrad. Ayun na nga, sinasabi Nasaan ng yung pag-asa mga aayusin natin? Kasi hindi mo pwedeng pabayaan yan. Di lalong mawala yan. Oo. Pati yung sinasabi. So, agad-agad, time is of essence na rito. Halimbawa, na-identify mo na ito ay substandard. Pero kailangan ito. Di baguhin. Yan. Okay, wala kang gagawin doon. Pero mamatay yung mga tao doon. Isa yon at the same time, whatever evidence na meron ka na substandard dyan, mawawala yun. Di ba? Ano rin yan? Hindi. Paano mo nalaman na substandard to? Nagkaroon ng baha. Ayan. Ngayon po, okay, yung nag-meeting na raw agad-agad. Yung ICI. ICI. Pero meeting lang po yun. Okay? Hindi pa nila alam ano ba talaga ang mga kanilang goals and everything na gagawin. And then to achieve those goals, meron silang mission order sa presidente. Yes. Yun po, kailangan nyo i-translate into real, doable goals. Yung mission order, mission lang yun. Okay? Hulihin nyo yung mga gumawa ng kagagawan. Yan, Yan ang mission order nila. Anong goals nila ngayon? Di ba? Sino-sino muna yung mga yan? May mga kategorya yan. Congressman, senador, COA, LGU, DPWH, DPM, DBM, mga kakontsaba, contractor, Bangko. Ang lawak po niyan. Ano mga goals nila doon? Specific goals. Okay. Kaya daw mag-appoint sila ng executive director. Yes. Secretariat. Yung secretariat. Yan yung gagawa ng mga research. Lahat. Yung mga kukuha ng mga dokumento and everything. So, staffing po yan. Oo. Bago mangyari yung staff, makagawa. Baka... December na. Inabot na tayo ng La Nina ulit. Oo. Hindi pwedeng isa-isahin mo yung mga gaya ng ginagawa ngayon. Isa-isahin mo yung mga contracts o kaya yung mga areas. Hindi pwede. Pabayaan. Namasyal nga sa La Union eh. Ayun. Na naman. Saan susunod? May photo op sa kalsada. Nagtuturo eh. Hindi ko alam kung kandidato o executive eh. May sinasabi po dyan sa management yung executive time is valuable. Very Si Jimmy Laya, at one time, nung siya ay BSP governor, kino-cover ko yan eh. Sabi niya, alam mo, naging problema ko rito, Conrad. Natali ako sa day-to-day. Wala na yung strategic. Yun! You hit it right. Ano yung mga forward-looking strategy mo na may mga goals ka na pag natali ka sa day-to-day, yan ang hirap.
Ganyan ang nangyayari mo kay Chubibo. Paano po yan? So yung ICI, it will, mahaba pa po yan bago mangyari yan na makuha natin yung punishment na sinasabi ng mga tao ngayon, di ba? Managot itong mga nagloko. Yan po ang mission ng ICI. Managot at ibalik. Ayan. Yang mga, Meantime na ginagawa natin yan, managot yung mga yan, kailangan po may mangyari dito naman sa matuloy itong mga project na to. Ano ba yung nangyayari doon? And yun na naaantala, pare. Parang masyadong busy rin itong ating DPWH na maghabol ng mga loko. In other words, nagduduplicate sila ng ginagawa nitong ICI. Ganon din sa sa Senate, sa House, yung mga hindi pa nila inaano yung yung hearings tungkol diyan sa flood control. Kung ano yung mga bagong project. Wala pa. Kailangan po tumakbo na rin itong kabilang ito. Yun ang gusto nating mangyari. Kung hindi, pababa tayo ng pababa. Paano ba mangyayari yan? Kung ang gusto rin nila, maghabulin din yung, kumbaga, kung ano yung purpose ng presidente para itayo tong ICI, gusto nila i-duplicate, hindi pwede yun Dapat siguro sabihin na ng leadership ng DPWH. Okay. Concentrate tayo. Ano mga project ang kailangan natin ni pursue? Yung pinaka-immediate na gagawin ngayon. Ang sinasabi niya kasi, kailangan daw ng transparency. Puro Mother Rude Yung transparency po, panahon pa ni wala pa rito mga Kastila. It goes with us. Yan na sinasabi, transparency. Paano kaya? Kagaya niyan. Kailangan ng jump start, pare. Yun na nga. Yun na nga sinasabi natin. Sinabi ni Presidente, hindi ako magbibigay ng pera para sa flood control for 2026. Pero meron tayong 350 billion available for those kind of projects. Saan nilalagay yun? Yan. Saan nilalagay yun? Repair ba? Ayusin ba yung mga sinasabi nating substandard? Alangan naman sa baril ng PNP. Hindi yung pwede yun. Hindi rin pwede yun. Kasi naka-allocate yan. Technical malversation ka pag ginawa mo yan. Ngayon, saan yan? Anong mga priorities natin in terms of using this particular budget? Kasi that will also help us jumpstart the economy. 350 billion, malaki yun. Yan po ang inaasahan ngayon. Para matustusan ang economic growth. Yes. Ang government pump priming. Pinaliwanag ko na sa inyo kanina ano yung pump priming. Kailangan mong buhusan muna yan para makakuha ka ng tubig. Parang yan yung gano'n di ba? Pump. At hindi po mangyayari yan kung sinabi lamang ni Secretary Ralph Recto na ayos tayo. Hindi. Hindi po. Hindi mangyayari. Hindi mangyayari yun. Ayos tayo. Okay. Ito yung yan pong ICI na yan. Si kahapon po, nag-meeting na raw agad sila. Nagpa-briefing. Nagpa-briefing sila. Nagpa-briefing sila. Ayun. Kumbaga, ano pa to? Getting to know you. Getting to know. Sino kaya executive director? May napisil na ba? Wala pa. Pinag-uusapan. Yun po, susi yun. Kailangan kung sino yun, kaya key personnel yun. Kailangan yung secretariat may setup. At the same time, magkakaroon yan separately ng general counsel outside of the departments. Kasi kailangan mo na team. Team. Abogado, etc. Yung mga ganong klase, importante. Kaya nga, pati civil engineer. Civil engineer. Kailangan mo ng CPA. Forensic accounting. Ang kailangan po dyan. Hindi mo naman pwedeng gamitin yung SGB. Hindi pwede yun. Baka sabi, ano ba, may trabaho rin kami. Ang SGB? Oo. Hindi, tsaka may mga pinoproteksyonan din. Meron din silang external auditor din sila ng mga ganito. Ayan. Sorry, nabigla. Ikaw naman ba? Nabigla. Nakakabigla kasi. Nakakabigla. Okay. Yan. Ngayon, finally, nagkaroon na po ng so yung ICI, habang ginagawa nila yung kanilang trabaho, and we expect matatagalan yan bago magkaroon ng mga satisfying results. Okay? So, hindi rin po yan yung sinasabi nila solusyon to please the mob. Hindi. Kasi matagal pa yan. Ang please the mob, PR.
Ang hindi natin nakikita ngayon dito sa ginagawa ng presidente ay yung matinding PR campaign. Wala siya niyan. And therefore, lugi siya. Bakit? Bakit siya lugi? Po yung mga critic niya Ang ay namamayagpag nangingibabaw. at wala silang panagot. Ano mo ba At parang... si President Claire is not enough. Yes, hindi Hindi pwede enough, yun. enough. Alam mo pa rin, Conrad, kahapon, nagkaroon ng press conference yung grupo ng mga simbahan. Ng simbahan. Sila Villegas. Yung, Sok Villegas. Yung mga ganon. Yung grupo na yon. Ba may Wala si Bicoy doon. wala si Bicoy doon. Ang ano nila, siyempre ang kanila anti-corruption sila eh. Biglang Hindi anti-Marcos? biglang may pumasok. Dapat anti-Marcos ka. Nag-away nga. Nag-away doon. Sabi nung isang organizer, anti-corruption ito. Wala kami mga pakialam. Walang politics. Anti-Marcos, anti-Duterte, hindi kami kasama. Wala dyan. Anti-corruption ito. This is a people's movement. Nag-away. Yan. Siyempre, asahan mo na yan. mapapasukan talaga. Asahan na yan na ganyan ang mangyayari. Yan ang sinasabi natin. Mabuti nabanggit mo kanina, paring Conrad. Itong anti-corruption na ito, ang nagpa-umpisa nito, si Presidente nga eh. Siya nga nag-ano niyan eh. Bago dyan, hindi naman pinag-uusapan yan eh. Kaya nagsimula yan doon sa kanya zona. Siguro napuno na yung mama eh. Sinabi, diba? hindi na pwede ito. Parang gano'n eh. Tapos, yung ICI, pwede po nating, kumbaga, sabihin natin pang long term. Immediately, ano mga kailangan ba mangyari? Di ba? Mapasimulan na po yung mga project. Yes. And as we go on doing the projects, makita na rin ng DPWH yung mga sistema, yung mga flaws, at mabago na internally. As we go along. Number 2, dapat maibalik po yung audit system. Na maayos. Na maayos. Na tinanggal daw yan nung panahon ni Mark Villar. Kasi ang nagari ang medyo magaling-galing na contractor noon, yung Charlie Gonzales. Na taga Davao, panahon ni Mark Villar. Nawala na yung audit na yan. Yan po audit na yan, may mga several layers. May internal yan sa DPWH, merong COA yan, at meron yung acceptance audit naman ng LGU. Bakit nawala lahat yan? Parang Jonathan, hindi ba SOP yan? Di ba sabi? Yan po, kapag naituloy yan, maibalik yan, mga yung sistema na yan. Yung sistema na yan, ayos. Mababawasan. Ngayon, ang number one na concern ng DPWH ay yung pagpili ng project. Kasi doon po sa pagpili ng project, nagkakadalihan na doon eh. Pagpili ng project, and then ano yung sistema nila doon sa Bids and Awards Committee. Kasi halimbawa niyan, ikaw, mangungontrata ka dito sa Luzon. Sa isang project. Naglagay ka na sinabi mo, meron akong 100 na personnel, meron akong 10 equipment, ganito, ganyan. Abay, kinabukasan, magbibid ka ulit doon sa Davao naman. Ganun pa rin sasabihin mo. Mayroon akong 100. Paano yun? Meron ka ba talaga? Ano ba talagang personnel mo? Hindi nga, paano? Pabalik-balik yan, Luzon Davao, Paano? Hindi ganun, hindi. Magsusubcontract ka doon. Kung magsusubcontract ka, sino yung subcontractor mo? Isa pa yan. Yan. Ang polisiya po ng DPWH sa subcontracting dapat maging malinaw. Yes. Ayan. Pwede ba yan? You rewrite the rules. Ay hindi agad-agad dyan. But meantime, ang pangangailangan natin, agad-agad na matuloy ang mga projects. Ano yung mga priority projects na kailangan ituloy at this point? For example, may mga priority na mga nationally funded o kaya funded by ODA. Kagaya nung hindi pwedeng bitawan niya. yung Bataan Cavite. Yan, Bataan Cavite. Yung engineering study niya tuloy-tuloy naman. Pero, okay. So wala pa yan sa shovel, hindi pa shovel ready yan. Nag-bid out na ba sila? Wala pa yan. Yung mga engineering studies po, hindi gaanong sensitibo. Yung bidding, yung bidding for the actual construction, yan. Ayan po ang madugo. At so much to be desired po sa bidding process. Kailangan siguro management si expert itong si Chubibo eh. Baka kung pagtuunan niya ng pansin yan, madadali niya yan eh.
Ibigay mo na, boss. Kesa doon sa puro, pasyal eh. Ibigay mo na sa mga regional director mo yan o kaya sa undersecretary mo in charge. Ikaw, task force ka, ha? Wala kang gagawin kundi mamasyal. Tignan mo lahat. Yan. Inspeksyonin mo yan. Inspeksyonin mo Physical. yan. Bigyan mo And ako then ng report. Yan. Ayan. Ano pwedeng gawin? Yan. Tapos. Okay. Bigyan mo ako options. Yan. Management style ni Vince yan eh. Pag nag-utos daw yan sa mga tao niya, hindi pwedeng isa lang. At hindi pwedeng sagot, hindi pwede. Boss, hindi pwede. Gumawa ka paraan. Ganun daw. Oo. Okay? Bigyan mo ako ng options, tapos mag-decide tayo. Oo. Yan. Ngayon, medyo nagkakaroon ng contrast ngayon doon sa sinasabi nung kanyang iniwanan sa transport. Patay. Kasi sinasabi ngayon nung iniwanan niya sa transport, si Banoy, ang sinasabi niya, our public transport system is shot. Walang sistema. What are you saying? Tatanga-tanga yung predecessor mo, ganun ba? Di ba? Ganun ba? Ibig sabihin niya? What are you trying to suggest? Ay, mamaya pag-usapan natin yung public transport kasi nagsimula na raw kahapon, sumakay na ng bus. Sumakay, talagang Si sumakay. Secretary Lopez. So? Nakita niya that the public transport is shut. So? Ngayon, every DOTR employee, personnel, at least once a week, sumakay ka, public transport. And then? I-report mo sa akin. And then? Anong nakita mo? And then? Pag-usapan natin kung paano natin ayusin ang public transport. Suggestion box. Importante yun eh. Suggestion box. Importante yun. Okay. Once a week. Ito number one tanong ko kay Secretary, expert ba yung inyong mga personnel? To say, expert ba sila sa public transport to say anong dapat gawin? At least, There's a certain expertise po na kailangan to solve problems. Okay? Hindi, ang importante muna. Kapag lawyer nyo yan, pinasakay nyo yun ng public transport, tingin nyo kaya niya isolve yung mga systemic problems dyan sa public transport. Lawyer siya eh. Sir, kaya lang naman pinapasakay ko yung mga yan para maramdaman nila kung paano kahirap ang public transport system natin. Sa film lang, pare, pwede mo iparamdam sa kanila. Ramdam yan. I-film mo yung mga nahihirapan, yung mga Nakapila. libo-libong tao stranded. Nakapila. Yung mga umaakyat ng mga hagdanan dyan sa busway. Okay, yung mga nag-aabang ng tricycle, yung mga estudyanteng basang-basa na sa ulan. I-film mo lang lahat yan. Ipakita mo ka, baka maiyak pa yung mga kanya. Hindi na kailangan ikaw. Hindi. Very dramatic yun. Pag ikaw. Pero sa akin, walang, hindi pwedeng, ikaw ang mismo ganda sa dyaryo. Ikaw mismo nabasa. Yan. Yan. Ang ganda sa dyaryo eh. Ibig sabihin, Nakakabit. kailangan maranasan. Matagal na po kasi sinasabi yan. Kailangan maranasan nyo. Kaya yung mga senador, sumasakay din ng tren. Oo. Si sumakay pa ng bus. Si Vince Dizon. Gaya. Matagal na pong PR stunt yan eh. Matagal na kumita yan at wala rin naman nangyari noon. Okay? Kung yan lamang ang solusyon natin sa public transport, tulog na lang tayo lahat. Work from home na lang lahat. Huwag na kayo sumakay ng public transport dahil shut talaga yan. Hindi pwede. Magulo. Ito pong Anti-Money Laundering Council, kahapon. Nagising. Ang lakas siguro ng alarm bell, ano? Long slumber. At pumunta po ng Court of Appeals. Yan. At humingi ng freezing of bank accounts and assets. Ng mga contractors. Ayan. Mga contractors lang. 135 bank accounts. Identified. Individuals and corporations. Okay? So yung mga contractor lang ang na-freeze. Yung mga public DPWH. Officials meron daw. Meron? Yes. Wala eh. Yung mga district engineer. Yun lang. At saka yung mga Bulacan na yung mga senador, wala.
You have to Mahirap yun. Mahirap yun. Mahirap i-freeze yun. Mm. Congressman, wala rin. Mahirap yan. Mahirap din. Mahirap yan. Okay. Oo. Cabinet member, wala rin. Mahirap yan. Mahirap din. Mahirap yan. Okay. Paano kaya ito? Kayong lahat yan. 135 banks account. Ano po ito bibigyan ko lang kayo ng konting background. Hindi po forever itong freeze na to. Oo. Meron yan. Meron pong time frame yan. Sa loob ng halimbawa 15 days, You have to prove. kailangan Makakuha ka. maximum na 15 days yan. At doon po sa 15 days na yon, kailangan po magkaroon na ng ano ba yan? Case filing Yes, or lahat. Within 15 days. Otherwise- although ang Court of Appeals pwede pong i-extend yan. Yung 15 days na yan. So maaaring umabot yan ng ewan ko, ilang linggo. Meron po nakasaad sa batas na yan eh. So, at doon sa Within that time pwede maging permanent freeze. Yes. Kung nagkaka-hearing na, yan, mga court extension po yan ng freeze. Pero kung magagaling itong mga kumag na to, pare, malulusutan nila yung freeze order. Tsaka I doubt kung may mga laman pa yung mga 300 accounts na yun eh, parang Jonah. Hindi ba madaling magtanggal? Kaya dyan mo makikita, kapag nag-withdraw, ang mahigit 500,000 lang, kailangan naka-alarm bell yun eh. Kung malalaking deposito nito, nagpanik sila, nag-withdrawhan lahat, bakit napayagan ng mga bangko? Kaya kailangan imbestigahan din yung mga bangko. Mismo, yung mga bangko. Hindi naman nire-report ng AMLC yung mga na-freeze na account kung may laman pa. Hindi. Basta ang pag pinagyayabang nila, ay, nakakuha Na-freeze kami. namin. I-freeze Nakakuha kami ng freeze order. Okay? Galing sa Court of Appeals, sabi nung kagalang-galang, ang magiting na AMLC Executive Director Matthew David. 135 bank accounts. Mr. David, meron pa po ba laman yun? Malalaman ho natin Kailan? in due time. In due time. Para ka na si Saldi ko nun. In due time. In due time. Due time lang ho pala. Ang laman ng bank accounts. This is a critical step daw po. Critical pala, ba't hindi nyo noon pag ginawa? Nagkakasabog-sabog na noon yung issue, kayo papatay-patay dyan. Kasi wala raw pera. Hindi ba kayo nagtaka na ang withdraw ng mga pera diyan ay mga official na, hindi naman sila contractor? May nagsabi sa akin, pare. I don't know, gusto ko nga itignan pinupursu ko yung angle na yun Tatanong-tanong na ako, nagtatawag. Ang government contracts, di ba, como ang depository ng government? Land Bank. Only. Exclusive. Di ba? Hindi, meron. 3. Ano? Land Bank, DBP, at saka veterans. Puro government. Government. Control. Okay? Anyway, sabi nila, kung nakakakita ka ng mga cash-cash na mesa-mesa, yan involving government contract, saan ang galing yung cash? Land Bank, DBP, veterans? Karamihan dyan, Land Bank. Pinayagan yun. Paano nangyayari yun sa government bank? No wonder, ang dali na corruption. Napayagan yun. Malamang dyan, yung mga ganong cash-cash na mesa-mesa, hindi naman galang lagi ang transaksyon Ang hirap nun, pare. Karamihan dyan, bank-to-bank din yan Ma'am, You're talking about hundreds of billions? bigyan nyo kami ng isang armored car ng cash. Okay. Saan mo gagamitin yan? Panweldo ho namin to Ito may mga kontrata. Pasweldo? Pasweldo. Ang laki naman na sweldo. Hundreds of billions. Pambayad din ho namin sa mga equipment. Hindi ba pwedeng check yun? Pambayad din ho namin sa landowners. Yung landowner ho, right of way,
Hindi ho sumatanggap ng cheque. Puro cash. Puro cash ang gusto niya. At naniwala naman yung bangko. Yes, sir. Kailangan maganda ang ano. Kasi you are a favored client. 9:01 ng umaga, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Balik tayo, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz. Ako si Conrad Banal. Si paring Joel po ay may project. Yes. Ano kaya yung project nito? Hindi naman siguro flood control. Hindi. Naman. Ang project niya, pag-aayos ng property pages. Ayan. Yan, ng mga newspaper at saka magazine. Ayan. By the way, mahalaga yan. Ang daming gusto magbenta ngayon. ang daming gusto magbenta. At ngayon. marami rin gustong bumili. Ngayon, paano mo silang pagtatagpuin? Oy, alam nyo na kung saan kayo muna magpabenta. Yung mga agents, property development, developer na mga agents ng property developer. Dito ho kayo, meron akong listahan kung saan sila nagkukulong ngayon. Nakakulong? Kung saan sila nag-uusap-usap para ilipat yung Teka kanilang... muna, tapos na yung maliligayang araw dyan sa... Saan naman kaya magbebe? Kasi selling like hotcakes. Yung mga mamahaling kondo. Nung panahon niyang mga kasagsagan ng flood control, hundreds of millions ang halaga ng isang unit. Lipatan yan. Umikot. Paano ngayon yun? Ililiquidate Sinasabi na ba yun? ko pa dito sa mga kaibigan natin dito, parang Conrad. Oy, yung mga Innova ninyo huwag niyo pagbibili muna. Bakit? Yan ngayon ang vehicle of record. Hindi Maraming gustong bumili niyan. Ang daming gustong bumili niyan. Babi, i-give up na yung Land Cruiser. Land Cruiser? Booking na booking. Wala, booking na booking. Nakakatawa. Dapat Innova kayo. Innova kayo ngayon. Ay, nagbabago ba? Akamo ang values? Papakitang tao lang. Hindi, na. Nagpapakitang tao na rin sa wakas. Innova na ngayon. Innova na. Alam mo, naalala ko dati, may sinulat akong column. Parin Jonat, merong isang mayor sa Metro Manila. Ang hilig sa sports car. Panay ang display niya na kasama yung sports car. Pikon na yung kanyang mga kababayan. Ano ba dahil alam nila, basura na andyan, yung mayor, panay ang display ng sports car. Sinulat ko ngayon. Ang sabi ko, kung mahilig ka talaga sa kotse, hindi ba? Wag mo nang i-display na pinangangalandakan mo ba dyan yung mga constituents galit na sa'yo and everything. Alam nyo ba sa New York, at that time, nung sinulat ko yun, na nakakahiya ng isang, kasi financial crisis sa US. Nung nagkaroon ng financial crisis, ang tinira, yung mga financial institutions. Nakakahiya sumakay man lang ng limousine. Papunta. Hiyang-hiya sila, kaya sila para public transport sila. Para para medyo bumaba yung galit ng publiko dito sa mga financial analyst, mga ganyan. Hindi na sila muna naglilimo. Nakakahiya daw na makita sila ang ganyan. So yun ang sinulat ko. Gumaya ka na lang doon sa mga yun. Alam mo, meron kasi isang commentator, sikat na sikat, pinipick up yung column ko Pero hindi niya sinasabing sa akin galing. Inaano niya, ganyan, sinusulat. Pagkatapos, yung blind item na yon, sabi niya, ay, anong dahilan? Bakit kailangan? Siguro naiinggit daw, naiinggit yung sumulat. Naiinggit lang ako. Tingnan mo yung mentality ng commentator na yon. Na napakababaw. Diba? Hindi ba makatwiran yun na kapag ikaw ay mayor, wag mo na lang pagdi-display yung iyong lalo na pag hirap na hirap ang mga constituents mo. Maski hirap o hindi hirap, hindi tama, wala sa lugar. Sabi nga ng mga taga Iloilo, pag sumakay ng jeep, pagkatapos gustong bumaba, sasabihin nila sa driver, sa lugar lang, sa lugar lang. Sa lugar nyo lang ilagay yung jeep para makababa ako. Kaya. Ito mayroon to. So ganyan na ba? Nagbago na uli? Nakakahiya na ngayon? Innova na uli? Innova na. Paano yung mga Lamborghini, yung mga Tago Maserati? nyo muna yan.
Nako, sayang. Bakit ka bumili no kung di ka makaka-display? Yan ang problema eh. Aha. Yan ang problema ngayon. Tsaka hindi kayo pwede magsigar-sigar doon sa club ninyo ng Rolls-Royce Club. Kayo. Naku po, patay. Nagiinuman kayo doon. Wala. Patay. Alam niyo po, meron akong... tapos dati nag-column din ako ng magazine. Sinulat ko doon, sabi ko, ang pinakamasarap sa isang halimbawa na bagay na gustong-gusto mo, ay hindi yung i-display. Oo. Halimbawa, meron kang coaching mabilis. Di-display. Harurot ko sa ano. Pinakamasarap dyan, yung nag-iisa ka sa isang liblib na puok at uupakan mo yung kotse doon at gusto mo maramdaman yung kanyang power. When nobody's looking, Yun. yeah. Enjoy ka doon. Kesa doon sa kultura ng yabang. Kasi doon sa mga nepo babies, Yun ang ganun umiral. ang kultura. Yun ang umiral eh. Yun ang umiral eh. Yung yabang. Hindi mo ba pwedeng enjoy yan na hindi mo pwede na pagyayabang mo na kumbaga ang enjoyment nila na doon sa yabang. Oo. Yung makita sila ng ibang tao na ganito. Hindi ho. Mainggit sa kanila, ganon. Hindi ho. Masama eh. Baka batuhin kayo niyan pag yan ang ginawa nyo. Ay, babatuhin kayo talaga. O ngayon, ito pong freezing ng accounts. Yung ba mga assets kasama, parin Jonathan? Dapat ano? Dapat. Yate, Yan. Maserati, O yan. Ferrari, Aeroplano. helicopter. Kasama ba yan sa dapat ma-freeze? Ay, isa bang ano nyo ngayon? Yung isang kaibigan. Meron akong isang kaibigan. Ito, mayaman na mayaman ito. Oo. Nagsuot ng mayroon siya talaga, may Rolex yun eh. Talagang may Rolex yun. Naka siya, et cetera, lahat. Lahat, Pare, nagsusot ka ngayon Oy, dahan-dahan ka. Meron akong pera para bang ako ng Bumili ng Rolex. Oo. Dahan-dahan ka, meron akong ganyan. Kahit na, sa akin. Oo. Kumbaga, the time calls for simplicity muna. Simple living. Simple living. Sabi niya, muna. pare, nasa nagdadala yan, hindi ito tunay. Green Hills lang ito. Patay. Nasa nagdadala yan, Brad. Oo. Yun din ang dahilan ng mga fake daw yung kanilang mga suot eh. Richard Mille, hindi pwedeng i-fake yun. Oo. Ang hirap i-fake yun. Talaga? Oh, patek. Patek? Flake? Fake patek? May hirap eh. Eto daw pong walang experience daw po pa ang BSP or AMLC tungkol dito dahil daw po ngayon pa lang sila gagamit nitong bagong batas, yung AFASA. Yan po yung amended na money laundering law. Pinagaang yung mga requirements para mag-freeze. Ito daw po ang kauna-unahan nilang mga kaso ng investigasyon. Anong ibig nila sabihin no? Kakapa-kapa sila. Parang ICI yun. Ba't hindi po kayo humingi ng tulong? Halimbawa, ang magagaling dyan sa US, FBI, sa mga investigasyon ng mga ganyan na mga sa pera, money laundering. Kayang-kaya nila yan. Kasi sanay na sila doon sa mga kartel eh. Sa drugs. Oo. Sanay yung FBI dyan. Alam mo ba yung nahuling isang buong bahay, puro cash? Puro cash. 30+ billion. Ganon kahirap Ang mag-launder ng pera doon. Kaya yung mga drug syndicates, iniipon na lamang po yung kanilang proceeds. Tapos eventually, baka gumaangga ang mga patakbo and everything, tsaka nila gagalawin. Na-raid yung isang buong bahay. Isang buong bahay na napakalaki, na puro nakasalansan. Parang pare, bodega ng cash. Oo. Parang nakapaleta yung mga cash na Nandun ganyan. ba nakapaleta ba? Ganon kahirap. Kung wala tayo experience, baka mabuti pa na sumaklolo muna. Humingi ng saklolo. Yes. Di ba pwede yun? Pwede. Sinong gagawa nun? DFA? Yung mismong yung agency. Through the embassy. Meron namang embassy. Yung mga yan You can talk with the embassy. Deo, itong si Deo,
Wala na yon. Yung sinasabi mo. Dapat daw Ang number one priority daw po nila, ayon din mismo sa AMLC, to secure the material information. Yes. Ibig sabihin po yan, papeles, hindi ba? Paano mo kasi masisecure yung material information? Kung wala yun. Interview? Hindi siguro. Wala yun. Text? Lalong wala yun. Facebook account? Aha. Baka kailangan po talagang documents makuha. Documentation. Ngayon, paano kung sinunog na Deo, yun? wag mo nang isipin ito. Si Ano Deo yan? nagte-text sa akin eh. Mm. Deo, wala na yon. Yung sinasabi mo na, yung hotel ho na punong-puno ng cash. Wala na yon. Wala na yung cash down. Tinanggal na yun. Tinanggal na yun. Tagal lang tinanggal yun. Matagal na yun. That Matagal was na about 3 years ago. 4 years ago. Na hotel? Na hotel, wala na yan. Anong hotel ba yun? Nasa ano daw eh. Mindanao. Yung ba wala sabit? Wala, natanggal. Pag yung hotel, Natanggal na eh. sinara yung Marco po. Buksan nyo na kasi, kayo naman, ginagawa nyo pang buksan nyo na yan, sabihin nyo nagkaroon ng rebuilding na ayos ninyo na yung hotel na yan. Ayos na. Hindi na pagdududahan na dyan nagtago ng Hindi mga naman cash. Polo Club, ano? Hindi. Hindi. Hotel eh. Hotel. Oo. Magandang hotel yun. By brand na hotel. Hindi ho kay Marcos yun. Hindi. Kala nyo lang. Oo. Pero hindi kay Marcos yun. Marco Polo ho yun. Marco Polo. Eto, naku, nagalit na po. Nagalit na ang DOTR. Kanina pinag-uusapan kasi natin yung public transport. At saka LTO. Nako. Patay kayo. Wag niyong gawin yung BGC boys, patay kayo. Oo. Patay kayo. Wala Didemanda raw kayo. Wala na kayong lisensya. ng LTO. Kasi gumamit daw kayo ng fake driver's license Yan. para makapasok ng casino. Galing naman ng LTO, no? Yun ang kanila. Ba't hindi nyo tignan yung mga rehistro ng mga Lamborghini, ng mga Kayo, wala kayong lisensya. Wala. fake license kayo eh. Ito daw pong mga sikat na Bulacan engineers ay pumunta ng casino. Mga 2 years ago, 3 years ago. Pagkatapos na election to na nangyari daw. Noong sa Okada. So yung kinita nila noon, hindi pa panahon ni Marcos yun. Hindi pa. Pagkatapos na election yun doon daw nakita, gumamit ng fake na licenses. Para makapasok. Ngayon nyo lang na-discover Magaling, after 3 years. Masipag din to LTO, no? Super 3 years lang nahuli na nila. Super sipag yan. Tapos yung mga lisensya. Ngayon daw, ididemanda kayo. At kayo ay maaring mapreso. Patay kayo niyan. Lagot kayo. Mga BGC boys. Galit na ang LTO. Meantime, ang DOTR Lopez po, si Secretary Lopez. Si Sec Banoy. Si Banoy. Reminder daw po sa public huwag kayong gagamit ng fake na driver's license. Don't even try. Because we will go after you. Wow, laking offense. Please be advised, ha? Please be advised. Wow. Huwag kayong magkakamali. Kakatakot, Palagay ko, tigil na yung fake license na yan. Hindi mo na kailangan mag-fake license. Dali-dali na kumuha ng lisensya. Wala nang kalokohan yung mga test dyan Di ba? Magbabayad ka lang ata 700, pasado ka na sa medical Kasi merong doon sa mga LTO offices, merong kunwari nag-i-examine sa iyo Oo. Naka-puti pa na gown. Medical, Kala parang mo doktor. Parang doktor. Parang lang. Doktor talaga yun. Oo, nagdodoktor ng dokumento yun Nagulat nga ako dahil Sir, pinabasa sa akin yung yung sa eye test. Oo. Ganun lang pero nakadamit doktor. Yan. Ayos na yun, kita na yun. Ilang daan taon dumadaan sa kanya araw-araw sa 700? Laki nun
Ay. Ilagay mo na lang... Bakit LTO hindi muna kaya yan mga yan ang inyong pansinin? Kesa yung mga lisensya nitong BGC, Boys. Saka yung registration mismo ng mga substandard o ano, ng mga sasakyan, lalo na yung mga trucks, yung mga ganyan. Okay. Araw-araw merong nadidisgrasya sa ganyan eh. Aha. Yan po ang latest ngayon ng pero yung pagsakay-sakay ng publiko. Ante, suggestion mo. Hindi ako pwede yun. Suggestion. Para maramdaman. Hindi ako palo. Hindi ka palo ron? Kahit kailan sa buhay ko, hindi ako naglagay ng suggestion in any suggestion box, in any job I ever had. Wala po nangyayari dyan. Mr. Banal, bago ka pumasok dito sa newspaper outfit na ito, can you please suggest what can we do in order to Kesa ilagay po dyan sa box, kakausapin ko yung boss ko, sabihin ko, ito gusto kong gawin. Hindi pwede sa suggestion box. Suggestion box, mabubulok lang dun yan eh. Baka ano lang yan eh, aamagin lang yun dun eh. Hindi ba, alikabok? Mm-hmm. Pero ito, ano yan, bright idea yung suggestion box na yan. Bright idea nino? Ni Secretary Banoy. Maramdaman ng mga tiga-DOTR kung gaano kahirap. Sa ngayon pa ba, hanggang ngayon, hindi nyo alam kung gaano kahirap? I'm not sure pero maraming personnel po dyan sa DOTR na wala namang kotse. Na nagko-commute din eh. So, sino yung kanyang pinatatamaan dito? USEC? Yan. Mga ASEC? ASEC, Director. Hindi po tatablan yan. Nung mga ganun nasasakay sila pang araw-araw. Hindi, halimbawa sumakay ako, public transport, magmula Parañaque hanggang Ayala. Ayala papunta sa opisina. Opisina nila dito sa Green Hills eh. So, 2 sakay o 3 sakay. Anong sasuggest ko ngayon? Sir, yung sinakyan ko na bus ay parang mahina aircon. Mahina aircon. Yung magmula ho sa Parañaque hanggang sa Ayala, Ayala. Mm-hmm. Yung tungkol ho naman ho dun sa from Ayala to Green Hills na sinakyan ko, kulang na upuan. Standing room kami. Yan. So, ngayon, titino na sila. Anong pangalan ng bus na yan? Ito po gagawa na sila ng suggestion para tumino ng public tumino transport. Ganun ba? Yan. Walang iniwan yan. Sa ganito yung analogy dyan, parang Jonathan. Yung mga taga-Department of Agriculture, para ma-realize nyo kung gaano kahirap na nangyayari sa amin dahil sa palpak ang inyong mga ginagawa o wala kayong ginagawa, kailangan magutom muna kayo. Kailangan wag kayong kumain. Ganun ba yon? Ganun na ba ang problem solving dito sa atin? Ganun na ang paraan to solve problems? Yung mga agriculture, marami na gutom, kailangan kayo magutom din. Para gumanda, tumino ang ating agriculture sector. Ganun ba dapat? Sa police, kailangan, dami na mamatay. Kailangan mamatay din muna yung mga police. Ganun ba ang problem solving natin? Hindi ko maintindihan eh. Kailangan paliwanag muna ni Secretary Lopez. Para naman po magkaroon ng sense yung inyong PR stunt. As it stands, it is a PR stunt. Wala namang yun eh. Sige, subukan yung kainin yung pinagbibili ninyo na 20 pesos rice. Hindi nga wala nang bini. Puro announcement lang yun eh. Sir. Hindi naman nangyayari yun eh. Ngayon nga sabi ni Kiko, pati teacher daw, bebentahan niya na. Sino yan? Ni Kiko, ni Chu Laurel, ng 20 pesos per rice. Doon na raw siya papunta ngayon sa mga teacher naman. Ba't saan ba siya dati? Sector by sector. Ewan ko nga eh. Akala ko ba? Tapos sasabihin mo yung NFA rice. Kailangan na ibenta. Akala ko binibenta nyo na yan ng 20 pesos. So yung 20 pesos na yun, puro sa dyaryo lang yun. Puro announcement lang yun. Lilipat na natin, mapupunta na yan sa mga sundalo, mga teacher, mga gano'n.
Kumaga hindi ka entitled, hindi ka pa ina-announce ni Chu Laurel na pwede kang bumili. Hindi ako pwedeng bumili Hindi ng ka pa 20 pwede. pesos. Kasama ka na ba, media? Oo, hindi. Hindi pa tayo pwedeng bumili niyan. Oo. Kailangan teachers muna. At saka May sundalo. announcement. Oo, may announcement. Vlogger. Ayan, wala. Hindi ka pa pwedeng bumili. Vlogger ka eh. Hmm. Pag teacher, pwede na. Okay. Ito pare, related sa transport. Finally, banned na po ang parking. Saan? Sa sidewalk? Sa Metro side Manila. streets. Side streets. National roads, mabuhay lanes, and other major thoroughfares. Okay? Sinabi po ng MMDA, ang parking daw po ang pinakamalaking problema sa traffic. Hindi yung maraming sasakyan. Yung parking yung problema. Yes. Really? Oh, yes. Hindi yung Kasi maraming yung sasakyan. EDSA mismo, naka-parking eh. Hindi parking nga. Parking ang problema talaga, no? Di ba? Yung EDSA mismo, the major, Street, the major thoroughfare. the major among the major Major. thoroughfares. Parking. Naging parking lot Yan. na. So, problema nga Problema parking. talaga. May katwiran siya. Mayroon. Malaki, magaling ang analysis niyan. Hindi mo na kailangan maramdaman. Bukod po doon sa parking kasi yung stalled vehicles, iyan pa po, si MMDA, chair? Acting. Hindi na acting, chairman na yan. Chairman Maartes. Oo. Bukod po doon sa parking, ang pinakamalala talaga yung stalled vehicles. For hours and hours po, pag meron truck Na nasiraan dyan. nasira at araw-araw may nasisiraan. Yan. Ay, Kilometro na yung... grabe. Mm. Grabe. Hindi pwede solusyonan. Yung quick response. Dati ang solusyon nila, nag-accredit sila ng mga towing. Oh. Wala rin nangyari doon eh. Quick response sana. Quick response. Etong parking daw po, pag may nakapark, ito tow. At bahala ka magbayad. Nako. Tiba-tiba na naman dito yung mga accredited. Yan daw po ang mangyayari dyan. Yung national roads, bawal. Bawal in front of fire hydrants and driveways. Bawal sa sidewalk. Naku, ang dami niyan, pare, sa Quezon Ave. Lahat nakapark sa sidewalk eh. Paano kaya yung mga yon? Walang mga provision for parking. Yung mga establishments doon. Ang ginawa nilang kasi malapad ang mga sidewalk dyan. Ang ginawa pare. nila, Sa sidewalk nagpa-park. Yan ba kasama yan? Hindi pa dinidefine ni chairman. EDSA, Roas Boulevard, C5, talaga pong wala naman nagpa-park na dyan eh. Katipunan Avenue, Shaw Boulevard, Alabang Zapote Road. Yan yung mga ngayon. Bawal daw sa sidewalks. Dyan maraming nakapark sa sidewalks. Pati ba yun? Kaya nito. Sigurado ba to? O announcement lang naman. Titignan pa nila kung saan pwede. Saan pwede? Yung C5 talagang hindi ka pwede mag-parking dyan. Wala naman nagpa-park Wala dyan. naman nagpa-park dyan. EDSA lalo. Hmm. Maski nga sa Katipunan eh. Kaya lang naka-parking yan dahil talagang stalled ang traffic. Sa Shaw Boulevard, wala nagpa-parking dyan. Although yung mga sidewalks niyan, ginagamit na parking. Yun ang gusto kong makita. Kung siseryosohin ng mga mayor at MMDA na yung mga sidewalks nitong mga kalsada, wala kasing ilalakaran, pare. Ang ginagawa po ng tao, kapag maglalakad sa sidewalk, iiwasan yung mga nakapark doon sa kalsada pupunta. And therefore, nagbabagalan, nagmiminor ang mga sasakyan dahil baka sila na mahagip. Di pag nagminor yung mga yan, nandun na yung traffic. Yan ang problema dyan. Yun ang gusto ko makita. Na yung Ngayon, mga nakapark sa sidewalk, matanggal talaga. After that, tinanggal mo. Hindi mo naman alam kung saan ilalagay yung mga sasakyan na yan. Kasi sigurado na establishment ka.
may side street, establishment ito, wala kang paparkingan, saan pupunta yon? Ay kailangan niyang pumunta doon sa establishment. Mapipilitang labagin yung batas. Hospital, clinic, o kung saan. Police station. Police station, paano? Police station po, nako, pag pumunta ka ng police station, wala kang makikitang parking talaga. Wala kang makikita. Kasi yung mga nakapark doon, yung mga kotse ng opisyal. O, paano ngayon? Meron kang kailangan ka sa police. Diyan sa City Hall, City Hall ng City Hall ng Mandaluyong, for example. Ang late nun, ha? Yung compound. May silo, yung Yung compound. compound. Oh, saan ka Saka magpapark doon? doon sa mga side streets sa labas. Ay, bawal na yun eh. Bawal. Bawal na yung side street, sabi ni chairman. May mga certain side streets daw po na pwede pang kasi itong parking na to pinagkakakitaan ng mga barangay. city o ng mga barangay. So, baka papayagan nila yung mga side streets. Okay. Ngayon, bakit after that anong gagawin natin? Eh yung sinasuggest nga natin na parking buildings eh. Ay, hindi. Wala. Ang tagal na nun eh. Oo nga. Eh ba't din natin nagagawa yun? Noong nagsimula ako ng Karambola 2015, Mm. 10 taon na. Baka nakaisang 10,000 parking building na kung sinimulan noon. At kumikita na yung mga yun. Oh. At napakalinis na ng kalsada natin. Mahirap bang gumawa ng parking building? Hindi, mayroon na nga technology na maliit lang. Patong-patong lang na ganyan na. Meron ng technology. Ginagawa sa mga commercial center yan. Computerized pa nga yung iba eh. Oo. Yung nila, parang nasa elevator ka. Oh. Baka naman mahal yun. Hindi, kaya yun eh. Meron nga yung mga parang steel matting lang Yes. na rampa. Di ba? Sa commercial centers. Meron na nga nag-suggest na ito, meron ng ganyan technology in the most populated areas, etc. na parking building, nararampa, elevated, ma-workout. Through the elevator, meron ka na. At saka, yan? At yan, may computer finance based. ng mga bangko yan. Yes. Kasi may cash flow yan eh. So, yun? Umiikot yung pera dyan eh. 10, 15 years na prakisa mo yan. Dito kayo mag-parking. Dito sa street nito, hindi pwede na ang mag-parking dyan. Dito ang parking. Dito. Sana yun na lang ang naging flood control, yung parking. Kung doon Lalo na lang dyan sa napunta. Quezon City. Oo, doon ko napunta yung... Kung doon napunta yung pera, baka laki solusyon nun. O yan, malaking... Kumikita pa yung munisipyo. Metro Manila, yan, buong Metro Manila, lahat ng mga metro areas, maraming parking problems. Okay. Ano sinasabi? Ano sinasabi na naman dito? Mama. 9:32 ng umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Ito ang Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz. Ako si Conrad Banal. Good morning, Parin Jonat. Good morning, good si morning. Parin Joel po. Ay, nag-project. Yes. Property Hindi flood developer. control, Hindi. The property development page. Naayos yan. Maganda yun, Oo, maganda yun. Kumbaga, yan yung buy and sell. Yes. Congratulations. Meron muna, akong gustong pare. banggitin. Congratulations. Sa ating Alas, Pilipinas. Uy! Nanalo over Egypt. Maganda yan. At least napakita natin na kaya natin sa international Pwede pala. itong mga Pwede. pwede silang manalo. And of course Matindi yung ating mga supporters sa sports. Like MVP, inuupakan ngayon sa social media. Bakit? Kasi daw, nagdala na naman ng international entertainer para sa birthday ni Marcos. Ni BBM. Last year daw, Duran-Duran, ngayon naman, meron na namang international, kumbaga, sabi nila, hindi naman gusto ni BBM yan eh. Siyempre, nakakahiya naman na sabihin, wag na yan. Diba? Kumbaga, may mga epal talaga. Oo. Gusto sumipsip. Tama na yan. Pag sipsip nilang ganyan, hindi nila namamalayan, ang nasisiraan, yung official mismo. Kung ikaw ba, pare, at may dumating sa bahay mo, na mag-e-entertain, sasabihin mo, ay, ayoko niyan, tanggalin mo yan. Di ba nakakahiya naman yan? Siyempre.
Nagmagandang loob para sa... Hindi naman para kay BBM lang yung concert na yun. If ever. Para doon sa mga bisita. Oo. Sa totoo lang. Sa totoo lang. Yun ba is to please the president? No. Hindi. Gusto lang pong umepal nung kumbaga, baka naman may sabi sa akin nung kaibigan ko. Baka naman si MVP may hinihingi. Matagal nang nahingi, matagal nang nabigay. Tapos na yun. No need for that kind of effort. No need. By the way, meron pa mga ganun na... ang pakialam na namatay na pala si Robert Redford. Oo, at age 89. 89. Pati yung si Mike De Leon ata. Na... Direktor? Magaling na direktor? May nakita kasi akong post sandali. Si Mike? Oo. Magaling na direktor yan. Thriller. Thriller, oo. Saka Mike De Leon, of the De Leon film family, making family. LBN. Yan yung De Leon LBN Pictures. Anong pang August pala? Si Mike De Leon. Okay. Ano August pa namatay? August 28 pa pala. Ayun. Kasi nabanggit na naman yung pangalan niya dahil nga namatay itong si Robert Redford. Si Robert Redford siya yung nagtayo nung Sundance Independent Filmmaking. Indies. Sila nag-umpisa ng mga indie. Para mabigyan ng break yung mga bagong filmmakers. Siya yan. Tapos nagkaroon pa ng mga competition. Yes. Maganda, no? Pero meron akong gustong banggitin, pare. Ito sinasabi ni John Vic na it sounds so logical to me. Kailangan daw po yung mga LGU ma-involve para gumawa ng master plan for infrastructure projects nationwide. Kasi nga, kung ididikta ng DPWH kung anong kailangan mo dyan, Mayor, DPWH ako, bigatin ako Di ba? Nationwide, ang laki ng budget ko 1 trillion Tapos, Mayor, eto kailangan mo dyan, ha? Parang baligtad ata, yun ang sinasabi ni John Vic. Para daw makagawa tayo ng master plan, kailangan ma-involve muna yung mga LGU. Actually, meron naman ganyan sistema. Meron? Kasi meron yan, municipal development plan, provincial development plan, pupunta sa regional development plan. Yung region that will comprise... Nangyayari ba? Yun na nga ang problema. Sabi ni John Vic, nagkaroon ng breakdown dyan. The local government is totally out of the decision making. Which should not be the case. It is purely DPWH daw po. At saka Congress. Well, yes and no yan kasi ganito yan. Meron talagang hindi na na-activate na mabuti yung mga ganon. Municipal Development Council, Provincial Development Council at saka Regional Development Council. Meron ganyan stages. Naging dekorasyon. Naging dekorasyon. Yun ang naging problema. Ayun. Ang sabi kasi po ng presidente, gusto niya ibalik yung kumbaga, yung audit power ng LGU. Acceptance audit ang tawag doon Yung pag tinanggap mo yung project, kasi kayo mamamahala niya, kayo magpapatakbo niyan and everything. Pag tinanggap mo yan, dapat ayos yan. Paano malalaman kung hindi ka involved? Doon sa planning niyan, nung execution niyan, ganyan. Ang nangyari kasi, nai-involve din naman sila, kaya lang, it's not in the manner that it wanted to be. In the case na magkaroon talaga ng programa na kasama sila ng matindi, all across the process. Ang nangyayari, kindatan Ayun. Powerful ang kindat ngayon. Over the years, since the time na nagkaroon ng mga project na mga ganyan, involvement na malalaking pera, kindata na nangyari. Because it's not true that the contractor will do that without any kind of permit. It's not true. Hindi pwede. Hindi pwede yun. Hindi pwede. Kindata na lang. Mayroon permit yun. Meron. Ang sabi ni John Vic po, kanya daw intindi, ang gustong mangyari ni BBM ay talagang 10-year master plan.
Yes. Para hindi po piecemeal na pira-piraso yung assembly type na sinasabi natin Na, na nangyayari. Na- Kung isang buong master plan yan, buong Pilipinas, kukuha ka na lang doon ng portion. Yan. Ito, lagay mo dito. Ito, dito to. Ganon, di ba? na nagbabago yan every year. Yan ang problema. Na merong assessment every year. Oo. Yan ang... Okay. meron regional development. So, lahat po daw ng pondo, ganun ang gusto mangyari ng Presidente, lahat ng pondo ng DPWH, pasok doon sa master plan. So, walang mga pet projects. Kursunada ni Mayor to Kursunada ni Senator to walang ganon. Dati, Ayon lahat doon sa master plan. ang nagiging kursunadahan, yung mga waiting shed. Yung mga multipurpose. Yan ang nakakaano. Yan yung mga kursunadahan. Sayang yan. Oo. Ngayon, Naging flood control. Naging flood control. Imbornal Yan. dito, imbornal doon. yan. Naging workout na ganyan. Revetment, mga ganong klase. Rock netting, mga ganong klase na. Ngayon, ito lang yung tanong ko kay John Vic. So, paano mo magagawa yan? Kung yan ang instruction pala sa'yo, paano mo magagawa na yung LGU manumbalik yung involvement sa mga infrastructure projects? Yun na nga, yung sinasabi natin, that's supposed to be worked out by the DepEd. On its own ba, ang DPWH pwede nilang gawin yung sinasabi ni John Vic? They have to work out with the regional development councils. Kung ano yung master plan doon. Yes, DepEd yun. NEDA, originally NEDA yan. Kasi NEDA is the one that handles the useless yung DepEd. Yun yung regional Kaya sinasabi nga ngayon, development parang Jonat, total, ang presidente, talagang sigasig na yung kanyang di ba yung sinabi ko sa iyo, yung steps. Systemic. Reset ng cabinet. At nagtanggal ng DPWH, nagtanggal ng Senate President, nagtanggal ng Speaker, create ng ICI. Ba't hindi pa niya palitan na rin yung economic team? Hindi ba pwede yun? Isama mo na, boss. Ha? Kasi ang dami nang nahihiwaga. Lightweight daw So make the reset a real reset. Real reset. Yeah. Yung lightweight po. And that includes the entire bureaucracy rin. Tignan na ninyo yung mga business as usual operators. Ang talaga, ang ultimate reset ay yung Constitutional Convention. Constitutional change through the elected Constitutional Convention. Yan ang ultimate. And I think the President is going there. Kasi nakikita niya, the system no longer works. The system no longer works. We have to come out with a new system of government and governance. Hindi na pwede yung ganon attitude that because that will only engender more problems. At hindi na natin kayang yung problema na yan, throwing money at the problems, wala na yun. Dati kasi ang naging attitude natin, problema yan ito. Buhusan mo ng pera, hindi. Wala na yan. May sama pala ng sistema. We cannot afford. Kamukha itong DPWH, nabilaukan sa dami ng pera. Yung mga ganong klase. We cannot do that anymore. Hindi na ganun na solusyon ngayon. Wala. Kala natin, pera lang. Dati ganun Kamukha ito, nagtuturo si Chubibo sa Baguio City. Flood control project in Bawang, La Union. Nagtuturo siya ng kasama si Magalong Yan, naka-rubber shoes pa 180 million flood control daw sa Acau, Barangay Acau, sa Bawang, La Union. So disappointed daw si Chubibo. Kasi kitang-kita niya with his own eyes na hindi naman talaga pulido yung gawa. Ayan. So, lahat po ng projects kailangan bisitahin ni Chubibo. 10,000 yun. Okay lang. Hindi, 10,000 days? Isa-isahin mo? Baka hindi nga. Hindi nga. Paano yan? Prioritize mo na lang, boss. Para hindi nga, nauuna dito yung pagiging bibo Bigay mo na yung iba sa sa tao mo.
Kung wala kang pinagtitiwalaan dyan, di sabihin mo, ito na, palitan na natin lahat ito, Mr. President, wala akong tiwala sa kanila eh. Okay. Finally po, ang nagsasalita si Senator Mig Subiri. Saan ba siya? Majority? Majority Leader. Yung po daw online lending. Umaangal siya sa BSP. Ano ba pwedeng gawin doon? Matindi pa raw po sa mafia to eh. Ang interest rate dito, matindi pa raw sa mga tawag dito. Yung 5-6, matindi pa raw sa mga sindikato. Ang singilan ng interest dito. Online lending applications. Okay? Nagkaroon kasi ng hearing yung Committee on Games and Amusement. Bakit po daw ang namamahala o ang nagsusupervise nito mga online lending na to ay ang SEC? Doon sila Bakit registered hindi ang BSP? Dami nang ginagawa ng BSP yung tungkol dyan. Sila yung supervisor ng online lending. Ang SEC. Ang SEC because they are registered with the SEC as a lending institution, as lending corporation. And ang punto kasi ni Migs Subiri, ang BSP, grabe reputasyon yan. Hindi ka makakalusot dyan. Strict ang mga implementation yan pagdating sa ganyan. Bakit hindi doon ibigay? Bakit nasa SEC? Ano ba naman na experience or expertise ng SEC to supervise these lending institutions in the first place? Yun yung argument niya. Ang nakalagay nga sa batas, SEC yan, pero dapat baguhin na, BSP na. No, you have to define, kasi ang BSP is supposed to handle banks and other financial institutions. Pawn shop sa BSP yan eh. Oo nga. Financial Bakit yung pawn shop, BSP? Bakit itong mga online lending hindi ilagay sa BSP? Yung online it's a new game. It's a new system. And what are they selling anyway? Ang nakita daw po niya ni Miguel Subiri, walang limit ang interest diyan. Parang credit card yan eh. Kahit na 20% a week, pwede? Pwede po. Pwede. Wala pong batas dyan. Wala. Talagang wala. Paano yan? Di ang gulo niyan, pare. Parang Unfortunately po, sabi daw ng SEC, wala pong batas tungkol dyan. The lending, walang rates eh. It can go as high as 100%. So, nagpapasasa ito mga to? Wag na lang po muna kayong mag-utang dyan. Kung matukso man kayo, may kasi ino-offer yan, pare. May text blast yan. May text blast yan. Makakatanggap ka na, do you need immediate, ganyan. Tapos, napakadami pong requirement yan. Yung inyong bank account. Halimbawa, kung kayo'y teacher, yung inyong ATM, isusurrender, mga ganun eh. Wala pong, talaga pong usury. Anti-usury law. Wala na daw yun eh. Wala na daw. Na-cancel na yan eh. At maraming fine print doon sa kontrata. Karamihan naman daw ng mga tao, hindi naman naintindihan yon. Kaya pag nagkaroon ng court case, talo ka sigurado. Dahil, airtight yung kanilang contract, yung mga fine print. So, in other words, regulations, laws, and everything are in favor of these lending institutions. The biggest lending operations is with government employees, especially teachers. Yan. Yan mga illegal. Lending. Legal sila eh. For example, yung mga teachers, instead na ang GSIS nasira ulo dyan eh. Dahil they are supposed to have taken over the lending operations for government employees, especially teachers. Kasi automatic ang kanilang deductions. Yung mga government employees. Hindi nga, binibigay na lang yung ATM ng mga teacher dito sa mga lending na to. Yun na nga, dyan ka
yan ang pinakamalaking business ng ibang mga bangko. Yung lending. Ganun dito po daw. Ang style dito, pag hindi ka nakabayad, haharas ka. Yes. Katakot-takot na harassment. Matindi yung mga yun. Ngayon, kapag hindi ka pa nakaano sa harassment, ay ipapahiya ka, i-announce. Oo. At yung mga... anong ginagawa ng mga komisyon? Privacy Commission, halimbawa. Ang dami na po nabibiktima ang mga kababayan natin dito. Pinapahiya, nilala. Wala. Yung National Privacy Commission, wala. Hindi ka na... Sa tingin ko, dapat pag-aralan ng mabuti ngayon yan, because that is a new phenomenon. Yung, Gagawin po niyan, magbibigay kayo ng 20 number ng mga contacts nyo pag kayo nangungutang dyan. Pag di kayo nakabayad, yung mga contacts nyo nun, ang mga sisingilin, at yun ang mga kukulitin. parang Ganong klaseng tactic. Parang guarantors yung mga yun. Hindi, wala namang guarantee. Bibigay mo lang yung number nila. Yun ang... sasabihan ka ngayon, Pare, meron nag-text dito na nangutang ka daw na mga ganong klase. The best thing to do is wag na kayong mangutang nga. Meron bang information drive ang SEC para sabi, kasi nabibigti yung mga yan, diretso sa kanila yung text Iaakitin ka talaga, pare. Nakatanggap ka na ba nun? Di ba ang nangyayari? Kaya nga there has to be some ways by which these rules can be worked out, tightened. Kasi sige, i-block mo yung isang lending company na nagwawala at lahat. Yung mga incorporators ng lending company na yan, gagawa ulit ng another company. Sigurado yun. Sigurado yun. Sino kaya pwede ng information campaign? SEC? Well, part of the work out of the SEC because they're registered. Kasi kawawa po yung mga tao dahil direkto sa kanila, yung direct marketing ang ginagawa nito mga to Diretso sa kanila yung text. At on your own, magde-decide kayo kung gusto mo mangutang o hindi. Ngayon, kung wala kang alam tungkol sa operations nitong mga online lending na to, patay ka. So, kailangan maunahan na yung mga online na kapag nakatanggap kayo ng text na ganyan, wag niyong patulan. Walang pinag-iba yan doon sa e-commerce. Di ba? Registered ka ngayon. Nagpapabili ka ng ganito, etc. Pag fake pala. Fake pala. Pag nagreklamo ka, isasara yung kumpanya na yan, magbabago lang. Magbabago lang. Madali bang kumuha ng lisensya sa SEC? Hindi ba madali? Kahit na maganda ang gray na ang masikip ang mas Amerikano madali yun. Yung mayroon kang ganyan, masikip na kulay gray. Oo. Tapos stripes yung mas madali yun. Paloob. Naka-Amerikana ka mas madali yun. Parang NSYNC ata to. Oo. Baka mag-entertain sa Malacanang to. Ito, kasama na to. Ayang NSYNC. Nakita mo naman itsura. Pang NSYNC Oo. Baka galing din kay MDP yan. Hindi naman siguro. Hindi naman siguro. Atin yan Oo. Atin yan. Atin yan. Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Sa ngala po ni Jonathan De La Cruz, Joel Lacsamana. Ako si Conrad Banal. Pero ngayon, andito na ang NSYNC. Hindi pala NSYNC to. Ang ating award-winning broadcast journalist Dennis Antinor Jr. sa Ronda, Pilipinas. Karambola. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang